Hello everyone. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga legal requirements patungkol sa ating wastewater discharges. Kung meron po tayong mga tubig na nagagamit sa ating mga establishment at idini-discharge natin ito directly sa ating water body, ano yung mga legal consideration dito? Unang-una, meron pong legal authorization dapat sa pagdi-discharge ng tubig na ito, lalong-lalo yung tubig na meron ng regulated water pollutant. So kapagka meron tayong direct wastewater discharge, nire-require po ito unang-una ng discharge permit at siyempre ng wastewater testing. At ang nagkakandak ng testing ng ating tubig na itinatapon directly sa ating water body ay ang mga EMB accredited laboratory. So kung pag-uusapan natin yung wastewater testing, tatlong bagay ang pwede nating tingnan. Unang-una, yung pong ating discharge permit, naka-indicate po doon ang mga monitoring parameters o yung mga laboratory parameters na kailangang itetest, i-analyze sa laboratory. So hindi na malilito ang isang pollution control officer kung anong parameter ang kailangang i-analyze sa laboratory kasi nakasulat na yan sa ating discharge permit. Ang mga common parameter ay ang BOD, fecal coliform, ammonia, nitrate, phosphate, oil in grease, surfactants. At yung mga parameters na yon ay base po yun doon sa effluent guidelines, especially DAO 2016-08 and DAO 2021-19 at nakadepende rin sa PSIC code. So, ang unang tinitingnan is yung monitoring parameter prescribed based on the permit condition and or PSIC code. Pangalawa na tinitingnan pagka meron tayong direct wastewater discharge na nangangailangan ng wastewater testing ay ang sino ang mag-a-analyze nung sample. So if we collect water sample of our effluent, it will be analyzed in the laboratory duly accredited by DENR, Environmental Management Bureau. So hindi pwede na sa atin yung sample, mag-ooperate tayo ng in-house laboratory, gagamitin for compliance. Hindi pwede. Dapat somebody outside of our organization will do the certification kung ano yung quality nung wastewater effluent. At ito lamang ang binibigyan ng ah, authority na mag-analyze ng sample ay ang mga EMB accredited laboratory. At sila na rin ang nag-i-issue ng tinatawag na result of laboratory analysis. Parehas lang yan ng mga tinatawag na certificate of analysis. So sa pangalawang tinitingnan natin kapag meron tayong mga direct wastewater discharge ay ang pag-analyze ng mga monitoring parameter sa mga accredited laboratory. At pangatlo na mahalaga na legal requirement
especially for pollution control officers na kailangan mag-submit ng quarterly self-monitoring report to the concerned regional office of EMB. Kung ano yung result of laboratory analysis, yung information nun ay kailangang isubmit sa EMB regional office. Dual purpose yung pagsasubmit ng information na yon, yung result ng laboratory analysis sa EMB ay in compliance with the permit conditions. Sa ating discharge permit, meron siyang permit condition at yun yung compliance mo doon sa condition na magsasubmit ka ng self-monitoring report. At pangalawa, yung bilang mga pollution control officer, we perform our duty and responsibility as exemplified in Section 10 of DAO 2014-02, talking about the duties and responsibilities of the PCO. Kaya pagka nagmo-monitor tayo ng ating mga wastewater discharges through DNR accredited laboratory, and in Section 12 ng DAO 2014-02, we submit our report quarterly. So those are the important information pagdating sa direct wastewater discharge that requires wastewater testing. So yung ating mga PCO ay binibigyan natin ng guide na alamin natin kung saan ang location ng ating mga outlet. Let us identify the location of our outlet. Matatawag na natin yung mga point source. At doon sa ating point source, tingnan natin kung ano yung paraan natin para makakuha ng water sample at dadali natin to sa laboratory. Ganon din yung result of laboratory analysis issued by the EMB accredited laboratory. Magbibigay sa atin ng information kung ano yung quality ng tubig. Especially ano yung concentration ng water pollutant sa ating mga monitoring parameters in compare with the water quality guidelines and general effluent standard. So, as a PCO, kailangan din nating malaman kung gaano karami yung tubig na dinidischarge natin sa ating mga water body. Kasi pwede nating malaman ang ating mga pollution loading. Pag nalaman mo kung gaano karaming tubig ang dinidischarge natin sa ating mga katubigan, kung ano yung quality ng tubig, at kung ilang araw tayo nagdi-discharge, malalaman natin mismo yung pollution loading. So as a PCO, we perform our duty and responsibility to check if there are direct wastewater discharges. We conduct wastewater testing through accredited laboratory. We seek copy of the result of laboratory analysis and submit the information to the EMB regional office through the quarterly self-monitoring report. So, yun lamang po ang ating pinag-uusapan ngayon, at if you want to know more about environmental requirements, environmental compliance, please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are also encouraged to ask questions below. Thank you very much for time listening, and God bless us all.